Celebox. Lumuwas si Mabel ng Manila upang tanggapin ang trabaho na inalok sa kanya. Mayaman ang kanyang pinsan na nangungupahan sa apartment sa kung saan siya ang pumalit doon dahil bumalik na ang pinsan niya sa kanila. Naging kapitbahay niya si Michael, ang binatang lumaya sa kanilang bahay dahil ayaw niyang ikasal sa babaeng hindi niya mahal. Gwapo ang binatang si Michael, kaya kinakabaliwan siya ng bakla at kababaihan. Isang araw, ninakaw ni Mabel ang brief ng binata at binenta sa bakla. Nalaman yun ng binata at umamin si Mabel sa kasalanang ginawa. Hanggang sa naging close sila. Ngunit paano na lang kung hindi inaasahan ni Michael na makukulog siya sa kanyang kapitbahay na nagnakaw ng kanyang brief. Si Mabel na kaya ang babaeng matagal niya nang hinahanap? Ang babaeng ihaharap niya sa kanyang lolo para ipakilalang kanyang mapapangasawa? Hoy, buntis ka na naman? Talagang gustong magkaroon ng maraming anak ni Jasper ah. Wika ni Mabel sa kanyang kaibigang si Sandy. Kasi naman, yun ang gusto rin ng daddy niya eh. Kumalat ang lahi nila. Pangatlong pagbubuntis ko na to, pero parang hindi ko na kaya. Napapagod ng bibingka kong lumuwa eh. Ilan ba ang gusto niya? 6 daw eh. Ang dami! Pero hayaan mo na. Nangangalahati ka naman eh. Kaya mo yan girl. Ang mahalaga, mahal na mahal ka ng asawa mo at mabait pang biyanan mo. Swerte ka sa lahat. Laking pasasalamat ko na rin dahil mabait ang asawa na natagpuan ko. Ikaw, kailan ka mag-aasawa? Hindi ko pa alam eh. Hindi pa dumarating ang lalaking para sa akin. Pero may sasabihin pala ako sa'yo. Luluwas na ako ng Manila sa susunod na buwan. Nag-message sa akin yung pinsan ko eh. May trabaho siyang ibibigay sa akin. Kaya magkasabi na rin ako sa'yo habang maaga. Wika ni Mabel, sabay ngiti. Okay sige, mag-iingat ka dun ha. Palagi ka pa rin mag-message sa akin ha. Mamimiss kita. Siyempre naman, palagi pa rin akong tatawag sa'yo kapag hindi ako busy. Pero pupunta pa rin ako dito kapag pwede ako magbakasyon. Salamat sa lahat ng tulong mo ha. Kailangan ko na kasi talaga ng malaking income para sa pamilya ko. Alam mo naman, ako lang ang inaasahan nila. Walang anuman Mabel, para saan pang naging magkaibigan tayo? Hindi mo na kailangan pagsuklian ang mga naging tulong ko sa'yo. Makita lang kita na umaangat, masaya na ako. Lumipas ang ilang araw, nagpaalam na si Mabel sa kanyang kaibigang si Sandy dahil babiyahe pa siya patungo sa Manila. Medyo naligaw pa nga siya bago natagpuan ang inuupahang apartment ng kanyang pinsan. Naligaw ka ba o ano? Tanong sa kanya ni Catherine. Naligaw ako, pero mabuti na lang nakita kita sa labas. Bakit kasi sa ganitong apartment ka umuupa? Ang yaman-yaman ng pamilya mo tapos sa ganitong apartment ka lang mangungupahan? Ano nangyari sa'yo? Oo, mayaman nga kami, pero hindi naman ako masaya. Ipapa-arrange marriage ako ng lolo. Kaya dito ako tumira para hindi nila ako agad mahanap. Pero nagawa pa rin nila akong hanapin eh. Kung buhay pa sana sila mommy at daddy, hindi magiging ganito ang buhay ko. Malungkot na sabi ng pinsan niyang si Catherine. Mayaman kasi ang daddy ni Catherine dahil negosyante to. Ang mama ni Catherine, kapatid ng mama ni Mabel. Nakakahingi pa sila ng tulong noong buhay pa ang mga magulang ni Catherine. Pero ngayong wala na, hindi na sila makahingi ng tulong. Wala ka nang magagawa pa, kaysa naman mawala sa'yo ang lahat, di ba? Maging praktikal ka na lang. Kaysa naman doon sa lalaking hindi ka kayang buhayin. Matututunan mo ring mahalin ang mapapangasawa mo. Basta, huwag kang magpapasindak sa kanya ha. Takutin mo. Wika ni Mabel, sabay laki ng mata. Talagang hindi. At hindi ako papayag na mapasunod ako ng kung sino mang hukbulan na yon. Siya nga pala. Bayad ng 4 na buwan mong rent dito. Binayaran ko na para hindi ka na mahirapan pa. Yung trabahong ibibigay ko sa'yo, doon sa laundry shop. Masipag ka namang magtupi ng mga damit, di ba? Kung mas madami kang matutupi, mas may pera. Sa'yo mapupunta ang bayad sa pagtutupi ng damit. Nakangiting wika ni Catherine. Talaga? Naku, maraming salamat. Napakabait mo talaga, pinsan. Tuwang-tuwang sabi ni Mabel. Nagpaalam na sa kanya si Catherine dahil sinundo na ito ng magarang sasakyan, habang si Mabel masayang masaya dahil wala siyang magiging problema pa sa gamit. Kompleto na ang gamit ng apartment na yon.
Mabuti na lang talaga, mabait ang pinsan kong yon. Wika ni Mabel sa sarili. Naglinis siya ng buong apartment na yon. Sobrang saya niya dahil lahat ng gamit doon ng kanyang pinsan ay mamahalin. Sa isip niya, iba talaga kapag mayaman. Parang wala lang sa pinsan niya ang ginamit nitong pera pambili ng mga gamit doon. Samantala, mabilis ang kilos ni Michael. Pinaglalagay niya sa kanyang sasakyan ang kanyang mga gamit, saka pinaharurot ang sasakyan paalis. Lumayas siya sa kanilang bahay dahil gusto siyang ipakasal ng lolo niya sa isang dalagang hindi naman niya mahal at hindi pa nakikilala. At kapag hindi niya ginawa yon, wala siyang makukuhang mana. Kainis, pakialam ko ba sa mana ko? Ayokong ikasal sa babae hindi ko naman mahal. Nakakainis ka, lolo. Sabi niya sa sarili habang nagmamaneho. Para hindi siya maharap kaagad, kumanap siya ng apartment na mauupahan, yung simple lang. Tinago niya ang tunay niyang pagkatao na mayaman siya at patungo na siya ngayon doon. Nandito ka na pala, Pogi. May katulong ka na ba sa pag-aasikaso ng mga gamit mo? Tanong ng may-ari ng apartment na yon. Hindi na po kailangan. May damit lang po ako nadala dito kasi bibili pa lang ako ng mga gamit eh. Kayang-kaya ko na po to. Tugon ni Michael sa may-ari. Alam mo, hindi pa rin ako kumbinsido na hindi ka mayaman. Nagdadalawang isip pa nga akong patirahin ka dito eh. Mahal ang sasakyan mong yan. At yung itsura mo, parang nakita na kita sa online. Hindi ko lang matandaan kung saan. Hayaan niyo na lang po ako. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang po ng walang asungot at simple. Kaya dito ko po napiling umupa. Sige po, ipapasok ko na ang gamit ko. Uy, may kapitbahay na pala ako. Hi, ako si Mabel. Bagong lipat lang ako dito. Ikaw naman, sino ka, Pogi? Artistahin ng dating mo ah. Kumunot ang noon ni Michael. Shh, ayoko nang maingay na kapitbahay. Wika niya bago sinara ang pinto ng kanyang unit. Kakauwi lang ni Mabel galing sa pinapasukan niyang laundry shop nang makita niya ang kapitbahay niyang si Michael na nakaupo sa tapat ng unit nito habang nagkakape. Nilapitan niya ang binata. Hoy, ang sungit mo naman. Gusto ko lang naman makipag-friend sa'yo eh dahil kapitbahay mo ko tapos sinungitan mo kaagad ako. Ano bang pangalan mo? Ako si Mabel. Pangalawang beses ko na nagpapakilala sa'yo ah. Shh! Kaya nga ako lumipat dahil gusto ko mamuhay ng simple pero tahimik. Tapos ikaw, ang ingay-ingay mo. Pwede naman tayo maging magkapitbahay kahit hindi kilala ang isa't isa, di ba? Humaba ang nguso ni Mabel. Pwede naman, kaso medyo sad sa part na yon. Probinsyana kasi ako eh, at ngayon lang ako nakatungtong dito sa Manila. Wala akong kilala, wala akong friend, kaya ikaw na kapitbahay ko. Gusto ko makipag-friend sana sa'yo kaso ang sungit mo naman masyado. May dalaw ka ba? Ang dami mong sinasabi. Okay, fine. I'm Michael. Ano, okay na? Alam mo na ang pangalan ko? Salamat ha. Salamat sa pagsusungit mo. Kapag ikaw nasunugan dyan, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Ang mga kapitbahay nagtutulungan. Sungit mo? Akala mo naman ikaw lang ang gwapo sa mundo. Napailing si Michael. Ayaw niya kasing makipagkaibigan sa mga babae dahil alam niyang lalandiin lang siya ng mga to. Shh! May saltik yata ang babaeng yun eh. Nanatili sa labas si Michael para damhin ang sariwang hangin. Napansin niya ang tingin sa kanya ng mga kababaihan. Kaya naman, pumasok na lang siya sa loob ng unit. Habang si Mabel nagluluto ng kanyang pagkain, sa labas siya ng unit kumain. Bakit dyan ka pa sa labas ng unit mo kumakain? Nagpapainggit ka ba? Biglang sabi ni Michael. Naamoy niya kasi ang pagkain ni Mabel na lumusot ang amoy sa nakabukas niyang bintana. Hindi ako nagpapainggit. Gusto ko lang kumain dito sa labas dahil malamig ang simoy ng hangin. Bakit? Nanuot ba sa ilong mo ang amoy? Masarap naman akong magluto ah. Painggit ka lang eh. Nalaman mo yatang gutom ako. Ang arte mo. Hindi mo nalang sabihin na gusto mong tumikim ng luto ko. Akin ang plato mo. Lalagyan kita. Pasensya ka na kung kukunti lang to ah. Ito lang ang kaya ng budget ko eh. Binigyan ni Mabel ng ulam ang binata. Nang matikman yun ni Michael, namilog ang mata niya dahil masarap nga. Kahit mukha kang may saltik, masarap ka palang magluto. Wow! May lakas ka pa talaga ng loob magsabi ng ganyan matapos kitang bigyan ng ulam. Hindi ka na makakaulit sa akin. Just kidding. Well,
I have an offer for you. Ako nang bahala sa budget ng ulam. Nalulutuin mo. Dahil masarap ka naman magluto eh. Hindi kasi ako marunong magluto eh. At ayoko naman ng panay order. Tumaas ang kilay ni Mabel. Pwede yan, game ako dyan. Para makalibre ako ng ulam. Malaking tipid na rin yun para sa akin. Okay, deal. Basta ikaw nang bahala sa lahat. Sa pagbili ng rekado at pagluluto. Wala kasi akong time tumulong eh. Bakit wala kang time? Ano ba ang work mo? Siguro. Masasabi ko na rin siyang work dahil kumikita ako dito. Professional gamer ako. Yung games online tapos may makakalaban ka. May pustahan yun at doon ako kumikita. Ah, ganun? Bale, babad ka pala sa computer kaya talagang tatamarin kang kumilos? Okay, fine. Bukas, parang masarap maging hapunan ang kalderetang baka. Gusto ko yan. Sarapan mo ah. Yung mapapadami ako ng kanin. Kanya-kanyang saing tayo. Baka marunong ka na magsaing dahil may rice cooker ka naman yata dyan. Mahal ang bigas eh. Budget ko lang sa akin ng bigas ko. Okay, sige. Basta bukas ah. Excited na ako sa hapunan natin. Kinabukasan, maagang namalengke si Mabel para sa magiging ulam nila mamaya ng kanyang kapitbahay na si Michael. Pagkatapos niyang mamalengke, nag-almusal muna siya at saka pumasok na sa trabaho. Good morning! Bagong araw, bagong tupiin na naman. Nakangiting bungad ni Helen kasama niya sa laundry shop. Ganun talaga. Wala tayong karapatang magpahinga at mapagod. Mahirap lang tayo eh. Hais, kaya nga eh. Nakaredy na ang mga tutupiin natin. Bakbakan na naman ang tupiin. Mabilis na sumapit ang buong maghapon. Pagka-uwi ni Mabel sa unit niya, nagpahinga lamang siya sandali bago nagsimula ng magluto. Talagang sinarapan niya ang pagluluto para matuwa si Michael. Michael Pogi, ito na ang ulam mo oh! Sigaw niya mula sa labas matapos niyang kumatok mula sa pinto. Binuksan niya ang pinto at nakataples lang siya. Ang sarap! Amoy pa lang! Nakangiwi si Mabel habang nakatingin sa abs niya. May pakita-kita ka pa ng abs dyan? Kaya nagpapantasya sa'yo ang mga babae dito eh. Alam mo bang maraming babae dito ang gusto kong makausap? Kinukulit nga ako eh. Ilakad ko raw sila sa'yo. Iyaan mo na sila. Ang aasim nilang lahat. Asip naman na papatulan ko ang isa sa kanila. Wala pa ako sa mood na magkaroon ng girlfriend. Sa ngayon, ang girlfriend ko ay ang computer ko at ang paborito kong online games. Nakangiting sabi ni Michael bago tinikman ang luto ni Mabel. Sobrang sarap naman ito. Mas magaling ka pang magluto sa mga kasambahay namin. Umarko ang kilay ni Mabel. May kasambahay kayo? Ha? May sinabi ba ako? O sige na, kakain na muna ako. Salamat sa masarap na ulam ngayong gabi ah. Saad ni Michael bago sinara ang pinto. Sumunod na araw, nakatanggap ng tawag si Michael mula sa kanyang lolo. Galit na galit to at hinahanap siya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit ba hindi mo ako mapagbigyan sa gusto ko? Sa kabila ng lahat ng kabutihan ko para sa'yo. Inalagaan kita at pinalaki. Ganito lang ang gagawin mo sa akin. Galit na sabi ng lolo niya mula sa kabilang linya. Hinawakan ni Michael ang kanyang sentido. Opo, malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil kayo nagpalaki sa akin. Pero wala kayong karapatan na magdesisyon kung sino ang babaeng papakasalan ko. Hindi ko mahal ang ipapakasal niyo sa akin at lalong hindi ko siya kilala. Hayaan niyo akong pumili kung sino ang babaeng papakasalan ko. At kailan pa darating ang araw na yon? Puro lalaki ang kasama mo dahil sa online game na yan. Minsan, hindi ko maiwasang isipin na baka bakla ka, kaya ayaw mo pang mag-asawa. Hindi po ako bakla, lolo. Wala lang akong panahon sa pag-ibig na yan. Hindi naman kasi ako nagmamadali eh. Kayo lang naman po ang nagmamadali dyan. Talagang nagmamadali ako dahil matanda na ako. Malapit na akong mamatay. Malapit na akong mawala sa mundong to. Hindi ka ba naaawa sa akin, apo? Hindi ka ba babawi sa akin sa paraan na gusto ko? Gustong gusto ko nang magkaroon ng apo sa tuhod. Yun lang naman talaga ang hiling ko sa'yo. Naging malungkot na ang tinig ng kanyang lolo. Pinatay na lang ni Michael ang tawag. Mahal niya ang lolo niya pero nahihirapan talaga siya sa gusto nito. Sa pamilya kasi nila, kakaunti lang ang may anak. Madalas isa o dalawa lang, katulad na lang niya na only child. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang nakatambay sa labas si Mabel.
Nasa second floor kasi sila. Magandang gabi. Bakit parang wala ka yata sa mood ngayon? May problema ba? Si Lolo kasi tumawag eh. Pinagpipilitan pa rin niya sa akin. Yung babaeng gusto niyang pakasalan ko para buntisin ko kaagad. Gustong gusto niya kasi ng apo sa tuhod eh. Hindi ko nga kasi maibigay kasi hindi ko naman kilala ang babae. At saka, hindi pa ako handang magkaroon ng asawa no. Ayoko pang matali. Gusto ko pang ma-enjoy ang pagiging binata ko. Kalimitan sa mga mayayaman, ganyan ang problema. Arranged marriage. Kokonti lang ang anak, gusto ng apo. Sa amin kasing mahihirap, only ang bembang kaya ayun, maraming anak. Hindi kasi busy at walang pinagkakaabalahan masyado. Siguro mayaman ka talaga no? Low-key ka lang. Ang dami mo namang sinasabi. Ang daldal mo no? Ganyan ka ba talaga? Daig mo pa ang pet ng manok eh. Ikaw naman, masungit ka masyado. Daig mo pa ang babaeng may dalaw. Inaano ba kita? Madaldal talaga ako eh. Kaya wala ka nang magagawa pa doon. Huwag mo na lang akong kausapin kung ayaw mo nang maingay. Hindi ko kasi mapigilang magsalita talaga eh. Inborn talaga to. Halata nga sa'yo eh. Ang bilis mo magsalita tapos ang dami mo kaagad sinasabi. Ganun talaga. May talent nga ako eh. Kapag wala akong kausap, kinakausap ko ang sarili ko. Para hindi boring, di ba? Para masaya pa rin kahit papano. Iba pa rin kasi talaga kapag may kausap ka eh. Kahit na sabihin nating madaldal, kaysa naman mag-isa ka lang at nakakabiging katahimikan ang bumabalot sa paligid. Pero, nakadepende pa rin yan sa tao eh. May taong sanay talaga ng tahimik ang paligid niya. At may mga tao namang gusto ang maingay. Mas enjoy siya sa ganon. Siguro, nasanay lang talaga ako sa tahimik na paligid dahil nag-iisa lang akong anak. Nang mamatay ang magulang ko, kaming dalawa na lang ng lolo ko ang magkasama. Bihira pa kaming mag-usap kahit nasa isang bahay lang kami. Kasi may kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. Okay. Kaya pala ayaw mo sa maingay eh. Okay, sige. Ako na lang mag-a-adjust sa'yo. Huwag na tayong mag-usap. Sign language na lang. Carry mo? Ewan ko sa'yo. May saltik ka talaga. Siya nga pala, bukas, anong ulam ang lulutuin mo? Magbibigay na pala ako ng pambili mo ng Ricardo. May sobra ba kanina o wala? Meron naman kahit papano. Binili ko ng almusal ko kanina. Okay, sige. Maglista ka kaya kung magkano ang estimated mong budget para masosobrahan ko ang bigay ko sa'yo. Ang bongga mo sa part na yan. Gusto ko yan, may pasobra ka. At least diba, na-appreciate mo ang effort ko sa pagluluto. Oo naman, hindi naman ako ganun kasama para ituring kitang tagaluto lang eh. Siyempre, marunong din ako mag-appreciate ng effort mo. Ano, maglista ka na muna. Okay, sige, sandali lang. Saad ni Mabel bago pumasok sa kanyang unit. Kumuha si Mabel ng ballpen, pati na notebook at saka nagsimulang maglista. Naglista siya ng 3 ulam para sa 3 sunod-sunod na araw nila. Pagkatapos, inabot sa kanya ni Michael ang pambili ng Ricardo. Masaya si Mabel dahil malaki ang matitipid niya sa pagkain. Oh, ayos na yan ah. Kung sakaling kulangin, magsabi ka lang sa akin para dagdagan ko. Pero baka naman, kupitan mo ko ah. Hoy, judger ka ha? Hindi ko ugaling mangupit no? Magsasabi ako sa'yo kung kulang ba o sobra. Hindi ko ugali yan dahil parang nagnanakaw ka na rin nun eh. At saka, may karma kaya yun. Mabuti naman kung ganun. Mabait ka pala. O sige na, papasok na ako sa loob dahil may gagawin pa ako. Bukas ulit ah. Ilang araw pa ang lumipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang magagawa ni Mabel. Nasira niya ang isa sa automatic washing machine sa laundry shop. Naku, siguradong magagalit ang amo natin ito. Mahal pa naman to. Ulalas ni Helen nang sabihin niya ang kanyang nagawa. Ano ang gagawin ko nito? Paano na to? Ang dapat mong gawin, humanap ka ng taong nag-aayos ng ganito habang hindi pa alam ng boss natin. Okay, sige. Maghahanap ako mamaya. Basta, huwag ka munang maingay sa boss natin ah. Please Helen, nakikiusap ako. Oo naman, ano ka ba? Hindi naman ako masamang katrabaho para isumbong ka eh. Tayong dalawa lang ang magtutulungan dito. May napagtanungan nga si Mabel, ngunit may kalakihan ng bayad. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera dahil naipadala niya na ang sahod niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Bagsak ang balikat ni Mabel na umuwi ng unit. Tamad na tamad siyang magluto, ngunit masarap pa rin ang luto niya. Pagkalabas niya ng unit para ibigay ang pagkain ni Michael, nakita niya ang mga briefs nitong nakasampay sa labas. Bigla siyang nakaisip ng paraan.
Michael, ito na ang ulam mo! Sigaw niya mula sa labas. Binuksan ni Michael ang pinto at nakangiting kinuha ang ulam mula kay Mabel. Salamat sa masarap na ulam Kanina pa ako gutom eh. Ngumiti ng peke si Mabel. Sinigurado niyang wala na si Michael bago niya ninakaw ang 2 brief nito. Nagtungo siya sa labas at nakita ang mga bakla doon. Gusto niyo ng brief? Kay Michael to yung kapitbahay kong pogi. Mabango yan, amoy itlog niya. 1,000 isa para sa inyo. Unlimited amoy. Nakangising sabi niya sa mga bakla. Oh my gosh! Ang mahiwagang brief ni Pogi. Akin na, ako nang bibili niyan. Nasasabik na sabi ng bakla bago binili ang brief ni Michael. Pero secret lang natin to Kung may gusto pang bumili, i-message niyo lang ako. Ang perang pinagbentahan niya ay binayad niya kay Helen dahil siya muna ang nag-abono. May kulang pa rin kaya may utang pa siya kay Helen. Samantala, nagtataka naman si Michael dahil 2 brief niya ang nawawala. Mahal pa naman ang isa ng brief niyang yun dahil branded. Saan kaya napunta yun? Dito ko lang naman sinampay. Hindi niya kasi sinasama sa pagpapalaundry ang kanyang brief dahil nahihiya siya. Kaya naman, siya na mismo ang naglalaba. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba? Oo meron. Dahil nawawala yung 2 kong brief eh. Sino kaya ang kumuha nun? Brief na lang, kukunin pa. Inis na sabi ni Michael, sabay kamot ng marahas sa ulo. Baka yung mga nagpapantasya sa'yo. Uso pa naman yun. Baka sinisingot nila ang brief mo. Kabaliwan naman ang ganun. Shh! Matutulog na ako may pasok pa ako bukas eh. Diyan ka na. Mabilis na sabi ni Mabel, sabay pasok sa kanyang unit apartment. Kinabukasan, hindi talaga makatiis si Michael na hindi malaman kung sino ang kumukuha ng brief niya. Naglagay siya ng hidden camera sa bintana ng kanyang unit. Pagsapit ng gabi, nagulat siya nang malaman kung sino ang kumukuha ng brief niya. Walang iba kundi ang kapitbahay niyang si Mabel. What the? Bakit niya kinukuha ang brief ko? Anong gagawin niya dyan? Takang tanong niya habang nakatingin sa monitor. Inabangan ni Michael na umuwi si Mabel. Nakakunot pa ang noo ng dalaga nang makita siya. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Anong ibig sabihin nito? Kinuha ni Michael ang cellphone niya at saka pinakita kay Mabel ang video ng pagnanakaw nito ng kanyang brief. Nakangiwing tumingin sa kanya si Mabel. Patawarin mo ako sa nagawa kong pagnanakaw ng brief mo. Wala na kasi akong maisip na ibang paraan para magkapera eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na paghinga si Mabel. Ninako ko ang brief mo para ibenta sa mga baklang nagkakandara pa sa'yo. Nasira ko kasi yung washing machine sa laundry shop eh. Ang mahal pala ng paggawa. Yung kasama ko ang nagpaayos kaya nagkaroon ako ng utang sa kanya. Pero bayad ko na dahil sa brief mo. Patawarin mo na ako kung pinagnakawan kita. Sorry talaga, Michael. Bumuga ng hangin si Michael. Naawa naman siyang bigla kay Mabel. Dapat, nangutang ka na lang sa akin. Kaysa ninakaw mo pa ang brief ko. Lalo tuloy akong kababaliwan ng mga bakla dyan eh. Patawad sa nagawa ko Kung anong gusto mong parusa ang gagawin mo sa akin, tatanggapin ko. Sige lang, para mapatawad mo ko sa nagawa ko. Hindi nagsalita si Michael. Sa halip, pumasok ito sa kanyang unit at saka kumuha ng pera. Kinuha niya ang kamay ni Mabel at inabot ang pera doon. Nanlaki ang mga mata ni Mabel. Huwag ka na mag-alala. Pinapatawad na kita. Huwag mo nang ulitin yun Sa'yo na yan. Nanginginig ang kamay ni Mabel habang nakatingin sa pera sa kanyang palad. Oo, hindi ko na uulitin. Pero ang laking pera nito. Nasa 10,000 yata ito eh. Bumuntong hininga si Michael. Okay, sige. Aaminin ko na sa'yo. Mayaman talagang pamilya namin. Businessman ang lolo ko. Pagmamayari niya, ang isa sa gasoline station dito. At meron din siyang mga franchise, pati na resorts. Kaya mayaman talaga ako. Nagtatago lang ako dito dahil ayoko nga maikasal sa babaeng yun. At saka, gusto ko lang din mamuhay ng simple. Kaya hindi ko pinaalam na mayaman talagang pamilya namin. Napanganga si Mabel sa kanyang nalaman bago siya naluha. Maraming salamat Michael Kahit na pinagnakawan kita, naging mabait ka pa rin sa akin at binigyan mo pa ako ng pera.
Salamat talaga. Lumuluha sa tuwang sabi ni Mabel. Sumunod na araw, niyaya ni Michael na kumain sila sa labas ni Mabel. Nahihiya pa nga si Mabel sa binata dahil sa nagawa niya. Sure ka ba na gusto mong makasamang kumain sa labas ang magnanakaw na katulad ko? Ang dami mo na namang sinasabi. Halika na, bilisan mo. Magbihis ka na at magayos. Nagugutom na ako. At isa pa, ngayon na lang ulit ako kakain sa labas, no? Matagal na akong nagkulong dito sa apartment ko eh. O siya, hindi ko natatanggihan ng grasya. Sandali lang ha, magbibihis lang ako. Natulala ng ilang segundo si Michael nang lumabas si Mabel, suot ang dress nitong hanggang tuhod ang haba. Pasensya ka na sa ayos ko ha, hindi kasi ako marunong mag-makeup eh. Kilay lang at lipstick tapos konting pulbo. Go na ako. Maganda ka nga sa simpleng ayos mo na yan eh. Halika na, gutom na talaga ako eh. Ako rin gutom na eh. Salamat sa'yo dahil day off ko ngayon sa pagiging cook. Pasimple siyang pinagmasdan ni Michael bago natawa. Unti-unti na lang nasasanay ang binata sa pagiging maingay ni Mabel. Maraming pagkain ang in-order ni Michael, kaya naman tuwang-tuwa si Mabel at lahat ng iyon ay talaga namang masarap. Grabe, ang sarap ng mga pagkain dito. Pero hindi biro ang presyo ha, pangmayaman talaga. Pero di bale na, I'm very happy and thankful dahil dinala mo ako sa ganitong lugar. Finally, natupad na rin ang pangarap kong makakain sa isang mamahaling restaurant. Nakangiting pinagmamasdan ni Michael ang dalaga. Kumain ka lang dyan ng kumain. Sinadya ko talagang madaming orderin para mambusog tayo at magpakasawa sa pagkain. Kapag hindi natin mauubos, pwede pang i-take out. Pwede pala yun. Akala ko dati kapag kakain sa ganitong lugar ang mga mayayaman, yung mga tira nila hindi na nila inuuwi. Kasi nga mayaman sila eh. Wala na silang pakialam sa tira nilang pagkain. Sa amin naman na mahihirap, uso ang take out. Mabilis na sabi ni Mabel, sabay lamon ulit. May iba na ganun, pero hindi naman nakakahiyang mag-take out eh, lalo na kapag madami talaga ng tira. At isa pa, natuto ako magpahalaga ng mga tirang pagkain, simula nang tumira ako sa apartment. Marami rin akong natutunan sa pagtira ko dyan eh. Ang sarap palang mamuhay ng simple. Hindi mo ba namimiss ang lolo mo? Siyempre kawawa naman yun, matanda na eh. Eh ang sabi mo nga, kayong dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Sigurado akong nalulungkot yun ng sobra dahil lumayas ka. Siyempre, namimiss ko si Lolo. Sobra ko siyang namimiss, pero wala akong ganang humarap sa kanya eh. Dahil alam ko naman kung ano ang gusto niyang ipagawa sa akin. Kaya sa susunod na lang, kapag okay na ako, at gusto ko kapag humarap ako sa kanya, nahanap ko na ang babaeng mapapangasawa ko, yung mahal ko. Hindi maiwasang makaramdam ng kilig ni Mabel dahil nakatitig ng diretso sa kanya ang mga mata ni Michael habang sinasabi yon. Ngunit hindi naman siya nag-e-expect na magugustuhan siya ng binata. Maigi nga na ganoon para wala nang tutol ang lolo mo. Tapos gawa ka agad kayo ng baby ng girlfriend mo para sa kasalan ka agad ng bagsak. Eh di, napasaya mo na ng sobra ang lolo mo, di ba? Kumain ka na nga lang dyan. Ang dami mo na namang kalokohang pinasasabi. Matapos nilang kumain, may pinuntahan silang kilalang park kung saan masarap maglakad-lakad doon. Maraming mga tao ang naroon. May food bazaar din sa tabi, kaya hindi sila mahihirapang humanap ng pagkain. Ang ganda naman ng lugar dito. Ang sarap maglakad-lakad, nakaka-relax, ang lawak pa ng field. Teka sandali. Alam ko, may dala akong camping chair eh. Dito muna tayo sandali, huwag muna tayong umuwi. Wika ni Michael bago nagtungo sa kanyang sasakyan. Sinundan ni Mabel ng tingin ng binata bago bumiti. Kinurot niya pa ang kanyang sarili nang mapagtantong kinikilig siya. Hoy Mabel, umayos ka nga. Huwag kang mangarap ng gising dyan. Imposibleng magustuhan ka ng lalaking yun. Suway ni Mabel sa kanyang sarili. Mabuti dala ko nga, sabi ni Michael bago inayos ang camping chair. Nilibot ni Mabel ang tingin sa paligid. Oo, marami. Dito kasi nagpupunta madalas ang barkada, magkasintahan o pamilya para magbanding at makapag-relax. Tignan mo sa banda dun. May playground para sa mga bata. Tapos maraming bench sa tabi. Paso lahat may nakaupo na eh. May mga baon din silang sapin sa damuhan at doon sila nakaupo at may mga nakahiga pa. Bale dito sila nagpupunta para makapaglibang. Kahit ako eh, dito kami madalas nagpupunta na kaibigan ko. Nakaka-relax naman kasi talaga. Ang lamig pa ng simoy ng hangin. Tapos kapag nagutom ka, ay mabibilhan ka ng pagkain sa tabi. Siguro yung mga nagpupunta dito,
ay yung mga taong pagod sa trabaho o di kaya kapag day off nila, pumupunta sila rito para makapag-relax. Tama ka. Kaya nga, sinama kita dito eh. Dahil day off mo ngayong araw, di ba? Para makapaglibang ka muna bago ka pumasok kinabukasan. Madami ka na namang tutupaing mga damit eh. Korek ka dyan. Pero hindi ako tatamaring magtupi kasi yun na ang bonus ko eh. Kapag marami ako natuping damit, mas marami akong maiipon na pera. May papadala na ako sa pamilya ko. Kasi ako lang ang inaasahan nila sa amin eh. At kahit na mahirap, ayos lang kasi mahal na mahal ko ang pamilya ko. Pinagmasdan siya ni Michael. Lalong gumaganda si Mabel sa paningin ni Michael. At humanga pa sa kanya ang binata dahil sa pagiging mabuti niyang anak at mapagmahal sa pamilya. Lumipas pa ang ilang araw, hindi na nga napigilan ni Michael na mahulog sa dalagang si Mabel. Lalo pat magaling si Mabel magluto. Kaya talagang napaparami siya ng kain at hinahanap ng kanyang panlasa ang luto ni Mabel. Huwag na kaya magtrabaho sa laundry shop na yon para hindi ka na mapagod magtupi. Dodoblehin ko na lang ang sahod mo doon. Ikaw na magluluto ng pagkain ko mula umaga hanggang gabi. Napapangitan na ako sa mga pagkain binibili ko eh. Hinahanap na ng dila ko ang luto mo. Sigurado ka ba dyan? Talagang yun ang magiging trabaho ko sa'yo pero doble ang sahod ko? Oo, magpaalam ka na sa amo mo doon at ako na lang pagsilbihan mo. Pwede ka pang magkaroon ng sideline. Kunwari, pwede ka magbenta online o kung anong pwede mong maging sideline para hindi ka na mapapagod kakatupi ng maraming damit. Dumagungdong ang puso ni Mabel sa labis na kilig na kanyang nararamdaman. Nag-iwas siya ng tingin sabay kagatlabi. Bakit bigla ka yata naging mabait sa akin? Siguro, may pinaplano kang masama sa akin oh. Anong gagawin mong masama sa akin? Ikaw ha? Anong sinasabi mo dyan? Ang lakas talaga ng tama mo. Walang ganun oh. Hindi ako naging mabait sa'yo dahil may masama akong balak sa'yo. Siyempre, sarap na sarap ako sa luto mo eh. Kaya, nagiging mabait ako. E paano kung masama ako sa'yo? Ipagluluto mo pa ba ako? Hindi na 'di ba? Baka nga lagyan mo na lang ng laso ng pagkain ko eh. Talagang gagawin ko yon. Pero sige, salamat sa pag-appreciate mo ng luto ko ha. Asahan mong masasarapan ko pa ang pagluluto ko. Pero matanong kita, may boyfriend ka na ba? O manliligaw? Pag-iiba ng usapan ni Michael. Wala eh. Dead man nila ang beauty ko. Ayaw nila sa simple eh. Gusto nila yung halos hindi na makilala kapag walang makeup. Pero, napakaganda naman kapag naka-makeup. May kilala akong ganyan. Ang ganda niya kapag naka-makeup siya. Pero kapag bagong ligo, hindi mo akalaing siya yung nasa picture eh. Kaya, iba pa rin kapag simple lang ang ayos. Hindi naman ako against sa pag-makeup. Pero, mas gusto ko yung hindi masyado makapal ang makeup. Para kapag bagong ligo, hindi magugulat ang partner nila. Dahil yun pala ang totoong itsura nila. Pero hindi naman ako against sa pag-makeup. Kasi, doon nabubus ang confidence nila. Ang sa akin lang, hindi nila pansin ang beauty ko. Pang-exotic yata to? Exotic? Takang sabi ni Michael. Wala. O siya, pag-usapan na natin ang magiging trabaho ko sa'yo. Dapat may kontrata to para malinaw ang usapan. Gumawa ka na kaya, para naman kung sakaling hindi mo na ako papasahurin, may laban ako sa'yo. Anong hindi papasahurin? Sobra naman yata kung makaisip ka sa akin. At isa pa, seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Talagang ito ang trabaho mo sa akin. Dahil nga, hindi ko na maasikaso ang sarili ko pagdating sa pagkain. Siguraduhin mo lang talaga. Dapat kapag nagpasahod ka, on time, kung anong araw dapat ang pasahod, dapat sa sahod kahit abutin pa ng gabi. Isipin mo ng mukha kong pera, pero totoo naman, need ko magpadala sa pamilya ko eh. Feeling ko nga, OFW ako eh. Ang kulit mo. Oo na, magpapasahod ako sa tamang araw at oras. Hindi mo kailangang mangamba. Nandyan lang ang pera ko, nakatabi lang. At nandito lang din naman ako sa apartment. Wala naman ako ibang pinupuntahan eh. Okay, sige. Teka, mag-aasikaso na ako ng lulutuin ko ngayong gabi. Magpapaalam na rin ako sa amo ko na hindi na ako papasok. Pati na rin sa kasamahan ko doon. Napangiti na lang si Michael bago inabala na ang sarili sa paborito niyang online game. Ilang oras ang lumipas, kumatok na sa kanyang pinto si Mabel, dala ang ulam nila ngayong gabi. Amoy pa lang, alam ko nang masarap na. Talagang masarap yan. Kapag umalis ka na dito sa apartment, mamimiss mo ang luto ko. At bakit naman ako aalis sa apartment na to? Siyempre, kailangan mong balikan ng lolo mo doon. Siya na lang ang meron ka na malapit sa'yo eh. Huwag mo nang pasamain ang loob niya. Miss na miss ka na ng lolo mo, panigurado yun. Sa susunod na lang, kapag may babae na akong iharap sa kanya, yung babaeng papakasalan ko at magiging ina ng anak ko.
Napakurap ng maraming beses si Mabel bago tumingin sa ibang direksyon. Ganon? Mainam nga. Pakiramdam kasi ni Mabel, sa kanya sinasabi ni Michael ang katagang yon, na siya ang babaeng tinutukoy ni Michael, ngunit pinipigilan niya ang sarili na mag-assume dahil wala namang sinasabi si Michael na gusto siya nito. Sige na, kakain na rin ako. Enjoy your food. Wika ni Mabel bago mabilis na pumasok sa kanyang unit. Kinawakan niya ang kanyang dibdib pagkasarado niya ng pinto. Matinding pagtibok ng puso ang kanyang nararamdaman. Diyos mio, malala na ako. Tumitibok ng heart ko sa lalaking yun. Mabilis na lumipas ang araw. Kumatok sa pinto ng unit ni Mabel ang binatang si Michael upang yayain ang dalaga na lumabas. Busy ka ba today? Tanong kaagad ni Michael nang buksan ni Mabel ang pinto. Hindi, wala naman akong ginagawa ngayon eh. Tapos scroll up and scroll down lang ako. Mag-day off ka muna sa pagluluto. Kumain tayo ngayong gabi sa labas. Ha? Bakit? Ayaw mo ba ng luto ko? Sawa ka na ba sa luto ko? Hindi loko. Gusto ko lang na makapagpahinga ka sa pagluluto ngayon. Day off ba? Kaya kakain tayo sa labas ngayon. Ililibre kita kahit anong gusto mo. Talaga? Kahit anong gusto ko? Oo, kahit anong gusto mo. Magsabi ka lang sa akin. Hinawakan ni Mabel ang kanyang baba at tila nag-iisip. Pwede ba? Ipag-grocery mo na lang ako, tapos ipapadala ko kila mama. Ayos lang ba yun? Kahit hindi marami. Di ba pwede yung para sa'yo lang talaga mismo? Para sa akin na rin yun. Yung mga nakakain nila dito, hindi nila nakakain doon. Gusto ko kasi na matikman nila kahit papano. Dagdagan mo na lang, ibawas mo sa sahod ko. Papadalhan natin sila. Pero bukod pa dun, yung gusto ko na ilibre para sa'yo. Yung para sa'yo talaga, hindi para sa pamilya mo. Kaya umisip ka na. Pero nakakahiya naman eh. Doble-doble na eh. Huwag ka nang makulit dyan. Magbihis ka na muna. Kapag nandun na tayo sa mall, mamili ka doon ng gusto mong bilhin. Ako nang bahala sa'yo. Reward ko to para sa'yo dahil masarap kang magluto at nag-e-enjoy ako sa lahat ng kinakain ko. Sige, salamat. Tanging nasabi ni Mabel at agad na tumalikod dahil naghaharumintado na ang kanyang puso. Kumain muna silang dalawa bago namili. Nagulat si Mabel dahil sa dami ng pinamili ni Michael para sa kanyang pamilya. At hindi niya ito mapigilang bumili ng kung ano-ano para sa kanya. Ang dami mong pinamili sa akin. Hindi ko naman ine-expect na ganito pala karami to. Ano to? 3 buwan ba na sahod ko to? Pagbibiro ni Mabel nang makita ang pinamili ng binata para sa kanya. Sira ka. Bukod pa dyan ang sahod mo. Ano pa ba ang gusto mo? May gusto ka bang puntahan na lugar? Wala na. Loko. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Ang laki na nga ng ginagastos mo sa akin eh. Babawi na lang ako sa susunod. Masasarapan ko pa. Uwi na tayo. Pagod na ako eh. Babalutin ko pa yung mga ipapadala sa kanila. Maraming salamat talaga ha. Wika ni Mabel bago matamis na ngumiti. Nanlaki ang mga mata ni Michael dahil nag-init ang mukha niya sa matamis na ngiti ni Mabel. Lalo kasing gumanda si Mabel sa kanyang paningin. Walang anuman. Kinabukasan, sinamahan ni Michael si Mabel na ipadala ang mga pinamili nilang groceries sa pamilya ni Mabel. At pagkatapos, gumala silang dalawa. Seryoso ka ba dyan? Talagang mag-swimming tayo sa dagat? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Summer na. Deserve nating maligo sa dagat. Makailang beses lumunok ng laway si Mabel. Loko ka! Hindi mo naman agad sinabi sa akin. Dapat sinabi mo ng maaga dahil wala akong dalang damit. Wala pa akong dalang panty at bra. Paano tayo nito? Madali lang yan. Bibili tayo. Ganun lang kasimple. Huwag ka nang kabahan dyan. Basta't kasama mo ako, magiging okay ang lahat. Parang superhero palang datingan mo niyan. Pwede naman. Ako ang magiging superhero ng buhay mo. Ayos lang ba sa'yo yun? Baka naman may hinahanap ka pang ibang superhero. Natawa si Mabel sabay palakpak. Ano sinasabi mo dyan? At saka, bakit bigla ka naging mabait talaga na may halong care? Siguro crush mo ko, no? Nahulog ka ba sa akin dahil masarap akong magluto? Paano kung sabihin ko sa'yong, oo, may magagawa ka ba? Hindi ka agad nakapagsalita si Mabel. Napatitig siya kay Michael dahil nagulat siya sa sinabi nito. At nagwawala na rin ang kanyang puso sa sobrang bilis ng tibok. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka matunaw na naman ako eh. Titig mo pa lang, naninindig ng balahibo ko. Paano pa kaya kung ikis mo ako? Baka mangisay na lang ako dito bigla eh.
Hinampas ni Mabel sa hita ang binata, ngunit hindi sinasadyang masagi ang ibon nito. Ay, Diyos mio, Maribar, ako'y patawarin, hindi ko sinasadyang mahampas ang ibon mo. Ikaw may pagpalo ka sa ibon ko. Umayos ka, patay ka, kapag nanigas yan, talagang papasukin ka niyan. Lalong nag-init ang mukha ni Mabel at hiyang-hiya na siya sa binata. Hoy, napakaano mo naman dyan? Tumigil ka nga, bad yan ha, hindi magandang biro yan. Aba, hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari kaya huwag mo yung hahawakan. Huwag mong sasanggain dahil iba yan kapag nagalit. Tinakpan ni Mabel ang kanyang muka gamit ang kamay niya. Ayoko na! Tama na nga, Michael. Napakamanyak mo sa part na yan. Hindi ako manyak, no. Sa gwapo kong to, hindi ko na kailangan maging manyak. Isang tindat ko lang sa babae. Bibigay na yan. Ewan ko sa'yo. Ang harot mo? Kainis ka? Nag-iinit ang pisngi ni Mabel sa sobrang hiya. Pero sa loob-loob niya, labis siyang kinikilig at magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na nakapagpigil pa si Mabel at lumusong na sa tubig. Pagkarating pa lang nila sa beach resort, sumugod na kaagad siya sa tubig at lumangoy kaagad na parang sirena. Nang mapagtanto niyang iniwan niya si Michael na mag-aasikaso ng kanilang pagkain, agad siyang umahon sa tubig at nagtungo sa cottage. Pasensya ka na, Michael, ha? Nakalimutan kong i-prepare ang mga pagkain natin. Ayos lang, hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ihanda mo na lang tong iihawin at ikaw na lang mag-marinate tapos ako na lang mag-iihaw. Ako na lang din ang magsasaing dahil may dala naman tayong rice cooker eh. Tapos yung iba, wala nang kailangang lutuin, diba? Mga binili na natin yan sa fast food eh. Pagtulungan na lang tayo para mabilis. Baka mamaya sunod na naman ang inihaw mo eh. Sayang lang ang pagkain. Parang sinasabi mo naman na talagang hindi ako maasahan sa pagluluto ha. Marunong naman ako kahit papano. Tinatamad lang talaga ako. Napag-aralan ko naman yan. Alam ko na ang gagawin. Okay, sige, sabi mo eh. Pero sige, ganito na lang. Magprito ka na lang ng hotdog at ako na lang bahala dito sa liempo na iihawin. Pati na sa isda, okay? Kain muna tayo tapos sabay na tayong maligo sa dagat. Buti na lang, natatakpan ng ulap ang araw. Hindi masyadong masakit sa balat. Mabilis na sabi ni Mabel habang hinahanda ang iihawin niya. May binili akong sunblock dyan. Maglagay ka mamaya para hindi ka masunog. Ayos lang naman sa akin kahit mangitim ako. Hindi rin naman ako kaputian eh. Filipina beauty ba? Gusto ko nga yung kulay mo eh. Biglang sabi ni Michael, dahilan para matulala si Mabel. Ikaw, tigilan mo ako sa kakaharot mo ha? Cook mo lang ako, hindi mo ako pwedeng harutin. At bakit naman bawal? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto na kita at gusto kita maging girlfriend? Nalaki ang mga mata ni Mabel kasabay ng paglaglag ng kanyang mga panga. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Mabel, nahulog ako sa'yo dahil nakakatuwa ka palang kausap. Hindi ka basta maingay lang o madaldal na babae. May sense ang sinasabi mo. At higit pa dun, palagi mo akong binubusog. Ang sabi ko pa naman sa sarili ko, ang gusto ko mapapangasawa, yung masarap magluto. Kaya talagang nakuha mo ang puso ko. Ha? Alam mo, gutom lang yan. Nagdidelirio ka lang. Sandali lang ha. Bibilisan ko ang pagluluto ko para makakain ka na. Mamaya mo na lang ako kausapin kapag tapos na tayong kumain. Tarantang sabi ni Mabel at saka inabala na lang ang sarili sa pag-iihaw. Naging masaya ang bonding nilang dalawa sa beach resort na yon. Pagod na pagod niya si Mabel kakalangoy. Talagang hindi siya kaagad umaahon sa tubig. Sinamantala niya ang araw na yon at sinulit ng husto. Sumunod na araw, hindi pa man natatapos sa kanyang nilulutong ulam si Mabel, kumatok sa pinto ng kanyang unit ang binatang si Michael. Sorry, hindi pa ako tapos magluto eh. Medyo matigas pa ang karne. Masarap kumain kapag malambot to eh. Bungad niya sa binata nang buksan niya ang pinto. Hindi pa naman ako gutom. Gusto ko sanang dito kumain sa unit mo eh. Sabay tayong kumain. Kung ayos lang ba sa'yo? Sige, ayos lang naman. Halika dito sa loob. Pumasok na si Michael sa loob at nilibot ang tingin niya sa paligid. Wow! Ang linis naman ng unit mo. Talagang walang kalat at naka-arrange lahat. Ang linis mo sa tirahan, no? Siyempre naman, sa amin, bawal kasi ang makalat. Talagang mabubulyawan, kaya kahit na maliit pa, natututo ng maglinis ng kalat. At isa pa, hindi maganda sa babae na makalat ang tinitirahan niya. Sa bagay, tama ka. Malapit na ba yung maluto? Ako na ang maghahanda ng mga plato at kutsara at tinidor. Magsasandok na rin ako ng kanin para lumamig na at makakain na tayo.
Masaya silang kumaing dalawa. Kilig na kilig nga si Mabel habang kumakain sila ni Michael. Hindi muna bumalik si Michael sa kanyang unit. Nanood muna silang dalawa ng movie. Hoy, bakit sa akin ka nakatingin? Ituon mo ang tingin mo sa pinapanood natin. Para ka namang ewan dyan. Sorry na, pero kasi ang sarap mong pagmasdan eh. Gandang-ganda talaga ako sa'yo eh. Sa tingin ko nga, hindi lang kita basta gusto. Mahal na yata kita. Umayos ka nga dyan. Ang harap mo na masyado, Michael ha. Huwag kang paasa. Ayoko ng ganyang biro. Seryoso ang mukha ni Michael. Hindi ako nagbibiro, Mabel. Hindi rin kita pinapaasa. Totoo ang sinasabi ko. Habang lumilipas ang mga araw na magkasama tayong dalawa, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Mabel, mahal na nga yata kita. Totoo ang nararamdaman kong to. Hindi ko na kaya pang ilihim pa sa'yo. Tila umurong ang dila ni Mabel. Pero kasi... Nilagay ni Michael ang hinduturo niya sa labi ng dalaga. Huwag ka na magsalita pa, Mabel. Walang pero. Huwag mong isipin na porket probinsyana ka, hindi na kita magugustuhan. Napagtanto kong masarap pala magmahal ang probinsyana. Maasikaso, masarap magluto. At sasabihin ko na sa'yo, ikaw ang nakikita kong babaeng dadalhin ko sa altar. Ikaw ang gusto kong mapangasawa, Mabel. Unti-unting nilapit ni Michael ang mukha niya kay Mabel. Nanatili lang sa kanyang posisyon si Mabel at hindi gumagalaw ang kanyang ulo hanggang sa maglapat na ang kanilang mga labi. Sa gabing yon, sinuko ni Mabel kay Michael ang kanyang bataan at wala siyang bahid ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Matapos ang nangyari sa kanila, niligawan ni Michael si Mabel hanggang sa maging sila. At sa araw na yon, dadalhin ni Michael si Mabel sa kanyang lolo. Kinakabahan ako, baka hindi ako magustuhan ng lolo mo. Alam mo naman na isang hamak na probinsyana lang ako, walang maipagmamalaki. Hindi ako nagmula sa kanilang pamilya. Ano naman, wala namang pakialam si Lolo sa mga ganyan. Basta ang gusto niya, may babae akong ipapakilala sa kanya na magiging asawa ko. Ha? Asawa? As in asawa talaga? Hindi kita niligawan para maging girlfriend ko lang, Mabel. Hindi ganon. Para sabihin ko sa'yo, gusto kita mapangasawa. Kaya, ipapakilala kita kay Lolo. Sabi ni Michael habang seryosong nagmamaneho. Pagkarating nila sa bahay ng lolo ni Michael, nanliit si Mabel. Sa isip niya, mayamang pamilya nga talaga ang meron si Michael. Sa laki pa lang ng bahay ng kanyang lolo at sa dami ng magagarang sasakyan na nakaparada roon, masasabi niyang hindi lang basta milyonaryo ang lolo niya, kundi bilyonaryo. Sa wakas, dinalaw mo na rin ako, apo. Bulalas ng lolo ni Michael bago tumingin kay Mabel. Kamusta po kay Lolo? Pasensya na, ngayon lang ako nakadalaw. Ngayon ko lang po kasi natagpuan ang babaeng papakasalan ko. Pinapakilala ko po sa inyo ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Si Mabel, ang babaeng maasikaso, maalaga, at napakasarap magluto. Talagang binusog niya po ang sikmura ko, pati na ang puso ko ng pagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Mabel at hiyang-hiya. Magandang araw po sa inyo. Lumakad palapit sa kanya ang lolo ni Michael. Probinsyana ka? Mabagal na tumango si Mabel. Yes po. Hindi na ako magtataka kung bakit nasungkit mo ang puso ko. Masarap magmahal ang mga probinsyana. Masisipag, maalaga, mapagmahal, at masarap magluto. Kailan pala ang kasal niyo ng apo ko? Bigyan niyo kaagad ako ng apo sa tuhod, ha? Natawa ng malakas si Michael sabay akbay sa kanyang lolo. Lolo, sobra ka naman yata. Ginulat mo naman si Mabel eh. Tignan mo, gulat na gulat sa sinabi mo. Basta bibigyan kita ng apo sa tuhod. Huwag kayong mag-alala, gagalingan ko. Wika ni Michael sabay kindat kay Mabel. Nagtawanan ang maglolo habang si Mabel naman hindi alam ang sasabihin. Parang gusto na lang niyang lamunin ng lupa sa mga oras na yon. Ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik dyan ah. Hindi ka nagsasalita. Ayos lang naman ako. Nagulat lang ako sa usapan yung maglolo. Kasal talaga kaagad? Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, nagmamadali si Lolo na magkaroon ako ng asawa. Ngayong pinakilala na kita, naghihintay na rin yan kung kailan tayo ikakasal. At isa pa, sigurado na ako sa'yo. Alam kong magiging masaya ako sa piling mo dahil sa ugaling meron ka. Nasa yung ugaling hinahanap ko sa isang babae. Lumunok ng laway si Mabel. Sigurado rin naman ako sa'yo, pero pwede bang humingi ng kahit 3 buwan para mas makilala pa natin ang isa't isa? At kung ayos lang sa'yo,
Gusto kong umuwi ng probinsya para ikaw naman ang ipakilala ko sa pamilya ko. Walang problema. Kung gusto mo, bukas, pumunta na kaagad tayo sa probinsya nyo. Para mamit ko na rin ang pamilya mo. Para legal na tayo both side. At kung sakali na ikasal na tayo, pwede mo silang dalhin dito sa Maynila. Magpapagawa ko ng bahay para sa kanila. Hindi mo na kailangan pang intindihin ang gagastusin. Kapag naging asawa na kita, kung ano ang meron ako, sa'yo na rin yun. Napangiti ng malawak si Mabel. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga katagang yun mula kay Michael. Laking pasasalamat niya dahil nakilala niya ang isang matinong lalaki na katulad ni Michael. Sumunod na araw, nagtungo nga sila sa probinsya. Laking gulat ng ina ni Mabel nang makita siya kasama si Michael. Magandang araw po sa inyo, tita. Ako po si Michael, nobyo po ni Mabel. Pati na rin ang kanyang future wife. Proud na pakilala ni Michael sa kanyang sarili. Pasaway ka. Nauna ka nang magpakilala ng sarili mo. Ipapakilala pa nga lang sana kita eh. Nako, ang gwapo naman pala ng mapapangasawa ng anak ko. Hindi lang gwapo, mabait pa. Maraming salamat sa tulong mo sa amin ha. Napakalaking tulong ang mga pinapadala mo sa amin. Salamat talaga. Sambit ng mama ni Mabel. Ha? Nagpapadala ka kay la mama? Tanong ni Mabel sa kanyang nobyo. Pasensya ka na, love, ah. Hindi ko sinabi sa'yo dahil baka mahiya ka lang sa akin at hindi mo tanggapin. Napailing na lang si Mabel. Mabait na pasaway ka talaga. Nagkukwentuhan ang mama ni Mabel, pati na si Michael, habang si Mabel naman binisita si Sandy nang malamang naroon siya sa probinsya. Congratulations, Mabel! Nakabingwit ka rin sa wakas ang gwapo at mabait na boyfriend. For sure, siya na rin ang makakatuluyan mo. Bulalas ni Sandy. Kinikilig na tumango si Mabel. Talagang siya na. Niyaya niya na nga ako magpakasali. Humingi lang ako ng 3 buwan na palugit para mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero papakasalan ko siya. Ayos din yan para mas lalong tumibay ang pagsasama niyo dahil iba pa rin kung kilala niyo na ang isa't isa talaga. Masaya ako para sa'yo. Hindi ka na mapapasana all. Imbitado ka sa kasal ko ha. Punta ka ha. Doon yata sa kanila gaganapin sa Manila. Pero sana makapunta ka. Oo naman, talagang pupunta ako sa kasal ng pinakamamahal kong kaibigan. Masayang sabi ni Sandy bago niyakap ang kaibigang si Mabel. Lumipas ang 3 buwan. Ang lolo na ni Michael ang nag-aasikaso ng lahat para sa kasal ng kanyang apo. Sobrang saya niya dahil sa wakas, masasaksihan niya pa ang apo niyang si Michael na ikakasal. Nagpatayo na rin si Michael ng bahay para sa pamilya ni Mabel. Kapitbahay lang nila ang pamilya ni Mabel. Hindi na kinakailangan pang magpunta ni Mabel sa probinsya para makasama ang kanyang pamilya. Sa susunod na araw ng kasal natin, anong nararamdaman mo? Ako kasi, sobrang saya ko at the same time, kinakabahan din ako. Tapos, naalala ko kung paano tayo nagkakilala. Simula ng pagsusungit ko sa'yo hanggang sa ninakaw mo ang brief ko. Hindi ko maiwasang kiligin ng sobra habang inaalala ko yun eh. Nakakatawa nga dahil sa pagnanakaw ng brief, nagkaroon tuloy ako ng love life. Ang nararamdaman ko ngayon, kagaya rin ng nararamdaman mo. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Pero ang saya ko. Dati, pangarap ko lang na ikasal ng simple. Hindi na ako nangarap ng engrande dahil ayoko maging maarte pagdating sa kasal. Lalo na't wala naman ako. Pero ngayon, ito na ang pangarap ko. Patutupad na. Hinawakan ni Michael ang kamay ng kanyang mapapangasawa at saka yun hinalikan. Pangako ko sa'yo, namamahalin kita. Hanggang sa malagutan ako ng hininga. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ako titingin sa iba. Dumating man ang araw na maging magulo tayo, alam ko magkakaayos din tayong dalawa. Hindi tayo matutulog ng magkaaway. Kung galit ka man sa akin, magpapakumbaba ako palagi. Hindi kita pagtataasan ng boses. Magiging mabuti akong asawa sa'yo at tatay para sa magiging anak natin. Matamis na ngumiti si Mabel at saka hinaplos ang pisngi ni Michael. Pangako ko rin sa'yo na ikaw lang din ang mamahalin ko. Magiging mabuti akong asawa at ina para sa mga anak natin. Aalagaan kita, aasikasuhin, mamahalin at ipagluluto palagi ng masarap na ulam. Kahit mga panghimagas pa yan at kapag may kasalanan ka, magagalit lang ako sandali pero kakalma rin ako kaagad. Aayusin natin ang problema natin nang tayong dalawa lang at walang ibang involved. Mahal na mahal kita, love. Mahal na mahal din kita, love. Maingat na ginawaran ng halik sa labi ni Michael ang kanyang asawa at hindi lang basta halik yon dahil punong-puno yon ng pagmamahal. Balik ka na sa kwarto, love. May nabuhay na sa akin eh.
Dahil sa mainit mong halik, gawa na tayo ng baby. Pasaway ka. Kagabi pa nga namamaga ang bibingka ko sa'yo eh. Talagang hindi mo ako tinantanan. Pasaway na to. Ganun talaga, love. Hindi ko yan titigilan hanggat sa magbunga na ang sipag ko. Ilang buwan ang lumipas matapos silang ikasal. Tuluyan nang nabuntis si Mabel. Biniyayaan kaagad sila ng kambal. Sobrang saya ng lolo ni Michael nang malaman na kambal kaagad ang panganay nilang mag-asawa. Ang galing mo talaga, apo. Napahanga mo ko. Bulalas ng lolo ni Michael. Ako pa ba, lolo? Magaling yata to. Gulat ka, no? Kambal po kaagad ang binigay namin sa inyo. Malakas po kayo eh. At kayang-kaya nyo pang alagaan ng kambal. Talaga naman. Kahit magpahinga na lang kayo buong maghapon, ako nang bahala sa kambal. Sa wakas, natupad na ang pangarap ko. Ang masaksihan kang ikasal at magkaroon ng apo. Salamat, Michael. O siya, puntahan mo na ang asawa mo sa kwarto. Dapat lagi kang nasa tabi niya dahil ang buntis, nagiging sensitibo at emosyonal. Baka umiyak na naman siya dahil wala ka sa tabi niya. Nagtungo na si Michael sa kanilang kwarto at nakita ngang umiiyak ang kanyang asawang si Mabel. Ilang minuto na itong gising. Love, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Tarantang tanong ni Michael sa asawa bago niyakap ito ng mahigpit. Humagulgol si Mabel na yumakap sa kanyang asawa. Nagising ako na wala ka eh. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Sobra akong nalungkot kaya hindi ko napigilang umiyak. Tahan na po. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Pasensya ka na kung nagising kang wala ako sa tabi mo ah. Nag-usap lang kami ni Lolo saglit eh. Ano palang gusto mong kainin? Ipagbalat mo ako ng apple. Gusto ko lagyan mo ng ketchup ha? Ketchup talaga? Oo, damihan mo ng ketchup. Sasama ako sa'yo sa kusina. Gusto ko makita ka nagbabalat ng apple. Okay, sige. Buhatin na lang kita patungo sa kusina. Pinanood siya ni Mabel na nagbabalat ng mansanas. Sinunod niya ang gusto nitong maraming ketchup sa kanyang mansanas. Ibang klase ang cravings ng asawa niya sa pagkain. I love you, love. Kain ka lang ng marami dyan. I love you too, love. Gusto ko pa ng apple. Ipagbalat mo pa ako, please. Nakangusong sabi ni Mabel. Natawa na lang si Michael at saka hinalikan sa labi ang asawa. Marami pa silang pagdadaanan sa buhay nilang mag-asawa. Pero isa na lang ang sinigurado niya. Walang sino man ang makakasira ng kanilang relasyon. Mas lalo niya itong pagtitibayin. Minsan, makikilala natin ang ating the one sa hindi inaasahang pagkakataon. At yun ang nangyari sa kwentong pag-ibig ni na Michael at Mabel. Nang dahil sa pagnanakaw ni Mabel ng brief ni Michael, yun ang simula ng pagiging close nila hanggang sa mauwi sa kasalan. Sa kwento ring to, iba pa rin kapag kusang tumibok ang puso ng isang lalaki sa isang babae. Kaya mabuti na lang, nagkaroon si Michael ng pagkakataon na mahanap ang babaeng kanyang mamahalin ng lubusan. At walang iba, kundi si Mabel. At dyan po nagtatapos ang kwento nila Michael at Mabel. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Siren.